Kabanata 531. Ano ang nangyayari? Bakit biglang kinidnap ang tatay mo? Ipinasa ni Aderi ang sulat na ipinadala ng mga kidnapper kay Thomas. Tinabi ko sa iyo noon na ang aking ama ay kailangang umalis sandali sa Southland District para bumili ng gamot. Actually, nagpunta siya sa South City, which is a region where good and evil intertwine. South City. South City na naman. Kumunat ang noo ni Thomas. Mukhang kailangan niyang ayusin ang problema sa South City. Patuloy na sinabi ni Aderi, nakabisita na ang tatay ko sa lugar na iyon noon at kadalasan ay babalik siya pagkatapos ng kalahating buwan. Ngunit sa pagkakataong ito ay matagal na siyang nawala dahil siguro sa trabaho. Naramdaman kong may mali kaya tinawagan ko ang aking ama. Siya ay kukuha noon, ngunit hindi niya sinasagot ang alinman sa aking kamakailang mga tawag. May nagpadala pa nga ng sulat na ito sa Owen Medical Center kaninang gabi. Tapos, noon ko lang nalaman na kinidnap na pala ang tatay ko. Pinuksan ni Thomas ang sulat at binasa itong mabuti. Ang liham ay isinulat na may detalyadong address at oras. Ayon sa kahilingan sa liham, si Aderi ay kinakailangang magdala ng $5 million na cash sa nakatalagang lokasyon sa isang tiyak na oras. Pakakawala ng mga kidnapper ang kanyang ama pagkatapos nilang matanggap ang pera. Maliban dito, nagpadala pa ang mga kidnapper ng ilang larawan at gamit na dala ni William. Ipinakita sa mga larawan na nakatali si William at nakuhanan ng ilang larawan na dumudugo ang sulok ng kanyang mga mata matapos siyang bugbugin. Ang mga larawan at mga bagay ay sapat na upang ipakita na si William ay talagang kinidnap at hindi ito biro. Sa huli, ang mga kidnapper ay nagsulat ng isang pangungusap na inaasahan sa isang karaniwang kidnapper. Huwag tumawag ng pulis o papatayin namin siya. Matapos basahin ni Thomas ang kabuuan, ibinaba niya ang sulat at huminga ng malalim. Tanong ni Aderi, Thomas, ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan ko bang tumawag ng pulis o ihanda ang pera at ipadala ito? Ang isang regular na tao ay pipiliin na tumawag sa pulisya. Gayunpaman, iba si Thomas. Bilang ang Diyos ng digmaan at ang punong opisyal na namamahala sa Southland District, siya ang pinakamataas na pinunong opisyal. Tumawag ng pulis. Paumanhin, sapat na para malaman niya ang tungkol dito. Hindi na niya kailangang tumawag ng pulis. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang tumawag ng pulis. Dahil nahanap ka nila, tiyak na pinagmamasdan ka nilang mabuti. Kapag tumawag ka ng pulis, tiyak na papatayin nila ang iyong ama. Bukod dito, nakumpirma ni Thomas na alam ng mga kidnapper ang kanyang presensya doon. Gayunpaman, ayos lang. Naniniwala si Thomas na hindi malalaman ng mga kidnapper ang tunay niyang pagkatao. Natatakot na sinabi ni Aderi, lahando ko na ang pera bago ko ipadala ito ayon sa oras at lugar. Umiling muli si Thomas. Hindi pwede. Kung sinunod niya ang utos ng mga kidnapper at nakuha nila ang pera, paano nila pakakawalan ng kanyang ama? Hindi ba niya ibibigay ang leverage sa pagkilos na ganito? Karamihan sa mga kidnapper ay gagawa lang ng isang pagpipilian pagkatapos nilang matanggap ang pera patayin ang hostage. Kung gagawin niya ang hinihiling ng mga kidnapper, ang tanging resulta ay ang pagkawala ng kanyang ama at ng pera. Karaniwang kalmado si Aderi, at hindi siya kailanman nagpanik sa tuwing nakakaranas siya ng mga hadlang. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang nakatagpo ngayon, hindi siya mapakali. Siya ay balisa tulad ng isang pusa sa mainit na mga break habang siya ay tumatakbo pabalik-balik sa bahay. Mahinahong sinabi ni Thomas, gawin natin ito. Kailangan kong pumunta sa South City para gumawa ng isang bagay at pupunta ako bukas. Pupunta ako roon para magtrabaho sa ibabaw, ngunit palihim kong isasagawa ang plano sa pagsadjep. Pupunta ako at ihahatid ang $5 million. Sa proseso ng paghahatid, susubukan kong makaisip ng solusyon para iligtas ang iyong ama. Tumango si Aderi. Pupunta ako at kukuha ng pera ngayon. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, mayroon akong $5 million. Ha? Pero sarili mong pera yan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Priority natin ang pagligtas sa kanya. Masyadong mabagal para sa iyo na kumuha ng pera sa bangko. Mas mabilis para sa akin ang paghahanda nito. Huminto sandali si Thomas bago niya idinagdag, ang tanging magagawa natin ngayon ay arestuhin sila sa lugar ng transaksyon. Gagamitin ko ang buhay ng mga kidnapper kapalit ng buhay ng iyong ama. Mas maganda kung mailigtas ko siya on the spot. Tumango si Aderi. Sige, bibili ako ng 2 tiket. Sabay tayo bukas. Magkasama.
Sandaling natigilan si Thomas. Napakadelikado nito. Mukhang kahanga-hanga ang South City, ngunit mayroon talaga itong lahat ng uri ng tao. Ang babaeng tulad mo ay hindi dapat pumunta doon. Sabi ni Aderi, hindi naman. Hindi ako maaaring manati sa bahay. Kung gusto mong manatili ako sa bahay at panoorin kang nagtatrabaho para sa aking pamilya, mas mahihirapan akong tanggapin yun. Kailangan nating magsama this time. Nagpumilit si Aderi na pumunta kaya hindi rin natanggihan ni Thomas ang kanyang kahilingan. Kung tutusin, si William ang kanyang ama. Pwede kang pumunta, pero kailangan nating gumawa ng kasunduan. Sa paglalakbay, kailangan mong makinig sa lahat ng sasabihin ko. Hindi kita papayagan na gumawa ng kahit ano ng mag-isa, sabi ni Thomas. Sige. Pagkatapos nilang pag-usapan ito, agad na umalis si Aderi para mag-book ng 2 tiket para sa high-speed rail. Samantala, tinawag ni Thomas si Samson. Hello boss, ano yon? Hindi mo kailangang bumili ng tiket bukas sa South City para sa akin. May nag-book nito para sa akin. Sige. Gayon din, maghanda ng $5 million na cash at dalhin ito sa Kindness Clinic bukas ng umaga. $5 milyong. Pera. Bagamat hindi naunawaan ni Samson kung para saan ito, naunawaan niya ng husto ang karakter ni Thomas. Tiyak na hindi gagawa ng walang kwentang bagay si Thomas, kaya hindi na nag-usisa pa si Samson at agad na pumayag. Sandaling nag-isip si Thomas bago niya sinabing, sa pagkakataong ito, palihim na makipagtulungan sa akin sina Sagittarius at Leo ng 12 Golden Zodiacs. Ilipat ang ilan sa mga miyembro ng Power of Almighty sa South City at maghanda para sa pagkilos. Natigilan si Samson. Inayos ni Thomas ang 2 miyembro ng 12 Golden Zodiacs habang idineploy niya ang Power of Almighty. Mukhang may balak talagang pumatay si Thomas. Lalo na kapag ang mga miyembro na tutulong sa kanya sa pagkakataong ito ay sina Sagittarius at Leo. Ang 2 taong iyon ay may napaka-espesyal na tungkulin sa 12 Golden Zodiac. Kung magkasabay silang dalawa, hahamagdusa ang kalaban. Nakuha ko na, boss. Matapos ibigay ni Thomas ang lahat ng kanyang mga tagubilin, ibinaba niya ang tawag. Sabay pasok ni Aderi at sinabing, okay, I've booked the tickets for the high-speed rail. Direktang aalis mula East Station papuntang South City ng 9 AM bukas. Kabanata 532. Umuulan at ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa isang malungkot at madilim na bintana na may mga tunog ng pagtapik. Hindi makatulog si Aderi buong magdamag. Nakaupo siya sa tabi ng bintana habang tahimik na pinagmamasdan ang tanawin sa gabi. Sasakay siya ng high-speed rail bukas ng mga 8 oras, kaya ayos lang kahit hindi siya matulog ngayon. Makakabawi pa siya ng ilang oras ng pagtulog bukas sa Riles. Higit sa lahat, walang balak matulog si Aderi. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kalagayan ni William noon. Buhay ba siya o patay na? Kahit na buhay pa siya, siguradong marami siyang paghihirap, di ba? Sunod-sunod na tanong ang pumasok sa kanyang isipan at patuloy siyang bumantong hininga habang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ama. Nawalan siya ng kapatid at hindi niya kakayanin ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Pero iba talaga si Thomas. Umupo siya sa isang upuan, pinatagilid ang katawan, at ganoon na lang na natulog habang nakasandal sa upuan. Siya ay nagkaroon ng maraming taon ng karanasan sa labanan, kaya naunawaan niya kung gaano kahalaga ang sapat na tulog at komportableng pahinga. Napakahirap para sa isang pagod na sundalo na manalo sa digmaan. Bago ang matinding labanan, ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay isang bagay na kailangan. Magkaiba ang iniisip nilang dalawa sa buong gabi. Kinaumagahan, nang lumiwanag ang langit, may nagpadala ng malaking kahon. Hindi sinabi ng taong iyon kung ano ang nilalaman nito. Pinasa na lang niya kay Thomas. Hindi ito nilinggan ni Thomas. Inilagay na lang niya ang kahon sa trunk ng sasakyan. Curious na tanong ni Aderi, Thomas, ano ang nasa kahon? $5 milyong, matapat na sabi ni Thomas. Napalunok si Aderi. $5 milyong. Diyon ay tiyak na hindi isang maliit na halaga ng pera, ngunit maaari lamang itong ilabas ni Thomas. Dapat talagang seryosohin ang kanyang kayamanan. Sa totoo lang, alam lang ni Aderi na si Thomas at ang kanyang kapatid ay dating sundalo, ngunit wala siyang ibang alam tungkol sa background nito. Kaya, nang makita niyang madaling nakapagpalabas si Thomas ng $5 million, nagulat siya. Maging si Aderi ay hindi lang nakapaglabas ng napakaraming pera. Kumain ka. Aalis tayo mamaya.
Si Thomas ang personal na nagluto at naghanda ng mesa ng masaganang almusal. Magkakaroon lang siya ng lakas para magtrabaho kapag busog na siya. Gutom na gutom si Aderi. Bago magsalita si Thomas ay sinimulan na niyang kainin ang almusal na personal na inihanda ni Thomas. Pagkatapos niyang kumain, maghanda at ihanda ang lahat, opisyal na silang umalis. Hinitid ni Thomas si Aderi sa high-speed rail station. Pagkatapos, itinulak niya ang mga malita habang dumaan sila sa ticket examination counter bago sila pumasok sa waiting room. Matapos nilang matiyagang maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay dumating na ang high-speed rail na patungo sa South City. Tinundan nilang dalawa ang karamihan habang nakapila at sumakay sa riles. Pagkatapos ay sinulyapan ni Thomas ang mga tiket. High-speed rail G6103, car 05, seat 06D, first class. Dahil nabili na ang mga second class na upuan at mas kakaunting tao ang bumili ng mga first class na upuan dahil mas mahal ito, ilang tiket lang ang natira. Hindi naman masama iyon. Mas komportable ang unang klase. Nang huminto ang high-speed na riles at bumukas ang mga pinto, pinayagan ni Thomas si Aderi na makapasok sa riles. Pagkatapos, tinulak niya ang malita at pumasok sa loob. Sa wakas ay nakarating sila sa car 05. Ang dalawang individual ay lumakad sa isang metrong lapad na daanan at natagpuan ang kanilang mga upuan na ang seat 06D. Awkwardly enough, may kinuha silang upuan. Ang mga upuan 06D at 06C, gayon din ang dalawang upuan sa gilid, ay inookupahan ng apat na maskuladong lalaki na may tato na sina Leon at Tigre. Ang kanilang buhok ay kulot at kinulayan, at hindi sila mukhang mabuting tao. Kabanata 533. Tinulyapan ni Aderi ang kanyang tiket bago siya tumingin sa seat number. Oo, sa kanya ang upuan. Magalang niyang sinabi, "Sir, excuse me. Ito ang upuan ko. Naupo ka ba sa maling upuan?" Hindi siya pinansin ng lalaki sa upuan para siyang bingi. Nakasandal lang siya sa upuan habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi rin pinansin ng lalaking katabi niya si Aderi na parang transparent. Sumimangot si Aderi at hindi namamalayang nagalit na. "Sir, ito po ang upuan ko. Lumipat ka na," malakas niyang sambit. Ang kanyang malakas na boses ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Natural, nakatawag din ito ng atensyon sa lalaking nasa upuan. Umiwas siya ng tingin sa bintana, tumalikod, at sinulyapan si Aderi. "Anong ibig mong sabihin sa upuan mo?" "I've bought my ticket," sabi niya sa hindi magiliw na tono. "Kung bumili ka ng tiket, umupo ka sa iyong sariling upuan." "Ito ang upuan ko." Umisi ang lalaki. "Which, huwag kang masyadong makapal ang mukha. Umalis ka dito." Pagkatapos niyang magsalita ay nagpatuloy siya sa pagdungaw sa bintana. Nagalit si Aderi. Hindi mabilang na beses na siyang naglakbay sa pamamagitan ng high-speed rail, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Bakit ang kapal ng mukha ng taong ito? Tinuro niya ang lalaki at tinanong, "Lilipat ka ba o hindi?" Hindi man lang siya nilinggan ng lalaki. "Ikaw." Isang hakbang pasulong si Aderi, ngunit may ilang lalaki sa malapit na upuan ang tumayo. Inimas nila ang kanilang mga kalamnan at tinitigan ng masama si Aderi na para bang gusto nila itong patayin. Mabangis pa ngang sinabi ng isa sa kanila, "Which, pinalis ka na ni Mandrel. Hindi mo ba siya narinig? Gusto mo bang bugbugin ka namin at turuan ka kung paano magwala?" Paatras na hakbang si Aderi. Nakakita na siya ng hindi makatwirang mga tao, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng gayong nakakainis talaga na tao. Pinibuli siya ng grupong ito. Ilang lalaki ang nagtutulungan upang i-bully ang isang mahinang babae, sila ay lubhang walang hiya. Ang ibang mga pasahero sa riles noong una ay gustong ipagtanggol siya laban sa kawalang katarungan. Ngunit nang makita nila ang napakaraming maskuladong lalaki, lahat sila ay natakot kaya lumingon sila at hindi nang ahas na lumingon. Sa panahong ito, mas mabuting huwag gumawa ng gulo. Hindi nila kayang masaktan ang mga taong ito. Ang ingay sa loob ng sasakyan sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng crew. "Miss, pwede ko bang malaman kung anong nangyari?" Napangiti ng mahina ang isang crew habang nagtatanong. Agad na tinuro ni Aderi ang lalaking tinatawag na Mandrel. Siya ang umuupo sa upuan ko. "Miss, ipakita mo sa akin ang iyong tiket." "Keto na." Kinuha ito ng crew at pinasulyapan. Sa katunayan, ang upuan ni Mandrel ay kay Aderi. Walang duda tungkol dito. Kaya naman, sinabi ng tripulante kay Mandrel, "Sir, hindi sa iyo ang upuan na ito."
Mangyaring bumalik sa iyong upuan. Pumili na rin ako ng tiket. Bakit mo siya binibigyan ng upuan pero hindi ako? Naiinis na sabi ni Mandrel. Sir, ipakita mo rin sa akin ang iyong tiket. Inip na inihagis ni Mandrel ang kanyang tiket na gusot sa mesa. Pinuksan ito ng crew at tiningnan bago ngumiti at sinabing, Sir, nasa car 16, number 12C, second class ang upuan mo. Hindi sa iyo ang upuan na ito. Lumipat ka na. Pumili siya ng second class ticket pero inagaw niya ang first class ticket niya. Ang bastos niya. Gayunpaman, ang kawalang hiyaan ni Mandrel ay hindi tumigil doon. Ang masama pa, tuluyan niyang hindi pinansin ang crew member. Hindi siya lumayo at ipinatong pa ang dalawang paa sa hapagkainan. Napatingin siya sa gilid ng crew. Gusto kong matulog ngayon. Huwag mo akong istorbohin, naririnig mo ba ako? Hindi nakayanan ni Aderi ang paningin at nainas din ang crew. Sir, mangyaring makipagtulungan at umalis sa upuan na ito. Saway niya. Hindi siya pinansin ni Mandrel, diretsong pumikit siya at natulog. Mukhang wala siyang balak na lumayo sa upuan na iyon. Kabanata 534. Medyo natahimik din si Aderi. Ang pagkidnap ng kanyang ama ay sapat na upang bigyan siya ng sakit ng ulo, ngunit kailangan pa rin niyang makaharap ang isang maton na umagaw sa kanyang upuan sa high-speed na riles. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nalungkot. Medyo napagod din ang crew. Paulit-ulit niyang hinimok ang lalaki na tumayo sa daanan habang nagsasalita siya ng 10 minuto. Patuloy siyang nagbibigay ng payo at pamumuna, ngunit hindi natinag si Mandrel kahit kaunti. Pwede mong sabihin ang kahit anong gusto mo, pero kikilos ako na parang wala akong narinig. Siya ay walang magawa. Lumingon ang crew at sinabi kay Aderi, Miss, sorry talaga. Mangyaring pumunta sa pangalawang klaseng sasakyan at magpahinga sandali para hindi ka na tumayo. Pangalawang klaseng sasakyan. Hindi nakaimik si Aderi. Kumastos siya ng pera sa first class na upuan, ngunit pinapaupo siya ng crew member na ito sa second class. Baliw ka ba? Pinapalis mo na ba ako ngayon? Paliwanag ng crew member, huwag po kayong magalit. Mangyaring magkompromiso muna kahit sandali. Mamaya kapag ang lalaking ito ay handang isuko ang upuan o pagdating niya sa kanyang istasyon, ayusin namin na maupo ka muli dito. Ano sa tingin mo? Mayroon lamang isang salita upang ilarawan ang sitwasyon na ito. Ito ay katawa-tawa. Galit na saway ni Aderi sa kanya. Kumastos ako ng pera para makabili ng first class na upuan. Bakit ako pupunta sa second class? Bakit kailangan kong magdusa sa kawalan kung ako ang sumusunod sa batas? Inaagawan niya ako ng upuan at kumilos ng hindi makatwiran, ngunit nakakakuha siya ng kalamangan. Paano mo haharapin ang isyong ito ng ganoon? Napahiya ang crew. Nagdilim ang ekspresyon niya habang sinasabi, Miss, please don't speak that way. Ito ay isang espesyal na pangyayari. Dapat maintindihan mo rin ang trabaho namin. Nakakatuwa si Aderi. Anong espesyal na pangyayari? Anong klaseng trabaho ang dapat kong intindihin? Ako ang biktima dito. Hindi mo ako tinutulungang ipaglaban ang aking karapatan, kundi hinahayaan mo rin ang kriminal na makatakas. Ano ito? Napabuntong hininga ang crew. Miss, naiintindihan ko ang hinaing mo, pero ito na ang sitwasyon ngayon. Hindi ko rin mapigilan. Sa sandaling iyon, si Thomas, na nanatiling tahimik, ay lumakad. Wala bang pulis sa riles? Usasan sila. Pagdating namin sa susunod na istasyon, makipag-ugnayan lamang sa pulis at dalhin ang mga taong ito. Napakahirap ba yun? Walang pakialam na tanong niya. Medyo nalungkot ang crew member. Sir, meron po tayong rules and regulations. Hindi namin kailangan na turuan mo kami kung paano i-handle ito. Patuloy na sinabi ni Thomas. Kung gayon, ang paraan ng pag-handle mo dito ay ang hayaan ng mga pangalawang klase na pasahero na magnakaw ng mga upuan sa unang klase. At gawin ng mga first class na pasahero na ay downgrade ang kanilang mga tiket upang maupo sa pangalawang klase. Win-win situation ba iyon? Sir, isipin mo ang iyong sinasabi. Bahagyang umiling si Thomas. Talagang binalak niyang hindi makialam sa simula. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng isang profesional na tao na makakayanan ang sitwasyon. Gayunpaman, sino ang aasahan na ang profesional na tao ay hawakan ito sa isang hindi profesional na paraan? Tinulyapan ni Thomas si Mandrel at walang pakialam na sinabi, akin ang upuan na ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka na.
Hindi na binalak ni Thomas na humingi ng tulong sa crew dahil talagang hindi ito magawa ng crew member. Nakapatong pa rin ito sa sariling balikat para maibalik ang upuan. Kumunat ang noo ni Mandrel. Pagkatapos ay sinaman niya ng tingin si Thomas. Anak, ano ang sinabi mo sa akin ngayon? Sabihin mo ulit. Noon pa man ay si Mandrel ang nananakot sa iba at walang sino man ang maaaring mambuli sa kanya. Yung sinabi ni Thomas ay nagpagalit kay Mandrel. Kung hindi siya nakasakay sa high-speed na riles, pinalayas na niya si Thomas. Tumayo din ang mga alipores ni Mandrel. Inubad nila ang kanilang mga jacket at ipinakita ang kanilang mga matipunong braso. Gayunpaman, walang pakialam si Thomas dahil iyon ay just a piece of cake. Kasunod nito, malumanay na sinabi ni Thomas, tapos na ang oras. Kapag hindi ka lumabas, papaalisin kita. Jerk. Inampis ni Mandrel ang mesa at agad na sumugod ang kanyang mga alipores. Kabanata 535. Ang kapal naman ng mukha niya para insultuhin ang kanyang boss. Haha, nais ba niyang mamatay? Iniwas ng isang alipin ang kanyang malaking kamao habang gusto niyang tamaan si Thomas sa mukha. Natakot si Aderi nang makita ito. Hindi pa niya nakitang lumaban si Thomas noon kaya nag-aalala siya sa kaligtasan ni Thomas. Naisip pa niya na kasalanan niya kung bakit si Thomas ay malapit ng bugbugin. Kung hindi niya itinulak ang bagay na ito, si Thomas ay hindi. Bago matapos ang pag-aalala ni Aderi, iniwas ni Thomas ang kanyang kamay at lumayo sa suntok ng alipores. Then, he gently patted the lucky, and the guy just leaned in front of Thomas. Hindi malilimutan ang sumunod na eksena. Yumuko si Thomas at itinaas ang ulo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sinipa ang tao na parang isang football player na kumukuha ng shot. Pinalayas niya ang alipores na para bang football ang lalaki. Nagpagulong-gulong ang lalaki sa mahabang daanan hanggang sa dulo ng sasakyan bago niya malakas na hinampes ang pinto. Natigilan ng ibang mga alipores nang makita nila ito. Magagawa ba ng isang tao ang gayong lakas? Bago sila tumugon, hinawakan silang lahat ni Thomas at inihiga sa sahig. Pagkatapos, sunod-sunod niyang pinaalis ang lahat ng alipores na parang may penalty kick. Nagliliwaliw. Nagliliwaliw. Bawat isang alipores ay gamulong sa dulo ng kotse at nagtama ang isa't isa. Napunta sila sa isang tumpok. Ang mga taong ito ay talagang matipuno at malakas. Sila ay naging mga gangster sa loob ng maraming taon at sila ay lubos na nakarana sa pakikipaglaban. Bawat isa sa kanila ay kayang makipaglaban sa 10 kalaban. Gayunpaman, hindi nila kayang labanan si Thomas kahit na silang lahat ay sumuntok pa at sila ay natalo sa wala pang 10 segundo. Ang malakas na kakayahan ni Thomas ay lubos na nakakatakot. Sa huli, tumingin siya kay Mandrel. Matapos makita ni Mandrel ang tunay na kakayahan ni Thomas, nakaramdam siya ng pagkabalisa at takot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanakawan siya ng upuan at walang nang-ahas na lumaban sa kanya. Lumaban man sila, malalampasan sila ng kanyang mga alipin. Ngayon ang una at tanging pagkakataon na ang kanyang mga alipin ay sinipa na parang bola dahil nagnakaw siya ng upuan. Tumingin sa kanya si Thomas at sinabi sa malamig na tono, gusto mo ang upuan na ito, tama? Paumanhin, ito ay sa amin, kaya hindi namin ito maibibigay sa iyo. Pero, napaka-generous ko. Hindi ko maibigay sa iyo ang upuan, ngunit maaari kong iwan sa iyo ang espasyo ng malita dito. Suitcase. Suitcase space. Mukhang natigilan si Mandrel. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Thomas. Bakit niya binibigyan ng espasyo ang malite? Hindi siya nagdala ng malita. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Thomas. Hinawakan ni Thomas ang leeg ni Mandrel gamit ang isang kamay at binuhat siya mula sa upuan. Hindi siya gumamit ng anumang lakas, kaya't ito ay katulad ng isang matanda na nagbubuhat ng bata. Ang sumunod na nangyari ay nagpatulala sa lahat ng pasahero sa sasakyan. Hinawakan ni Thomas ang leeg ni Mandrel gamit ang isang kamay at hinawakan ang kanyang binti gamit ang isa, pagkatapos noon, nagpakawala ng lakas si Thomas at itinaas si Mandrel. Pagkatapos, pinalamanan niya si Mandrel sa espasyo ng malita. Tinubukan ni Mandrel ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang lakas ay talagang walang-wala kay Thomas tulad ng isang langgam sa isang elepante. Wala pang 5 segundo, si Mandrel ay ganap na napasok sa espasyo ng malita, at siya ay umungol habang siya ay nananatiling nakastop. Palabasin mo ako, kuya. Palabasin mo ako. How dare you disrespect me? Maghintay ka.
Kapag nakalabas ako, ikaw ang unang taong papatayin ko. Ikaw. Nakaramdam ng inis si Thomas nang marinig ang lahat ng iyon. Inabot niya ang isang roll ng gum tape at mabilis na idinikit ang bibig ni Mandrel kasunod ng ilang tunog ng pagpunit. Dahil dito, hindi na nakagalaw at nakasigaw si Mandrel. Sa wakas ay naunawaan ni Mandrel ang ibig sabihin ni Thomas sa pamamagitan ng pag-iwan sa espasyo ng malite sa kanya. Sa kasamaang palad, huli na para maintindihan niya iyon ngayon. Kabanata 536. Nagulat ang lahat ng pasahero sa sasakyan nang makita nila iyon. Sino ang lalaking ito? Siya ba ay isang sundalo mula sa mga espesyal na puwersa? Masyadong nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Napatulala rin ang crew habang nakikita ang mga pangyayari. Madali kaya itong malutas. Wala pang isang minuto ay naayos na ito. Kung alam niyang uobra ang ganoong paraan, hindi na siya magsasalita ng mahigit 10 minuto hanggang sa nauhaw siya. Lumapit si Aderi at masayang sinabi, "Thomas, kailan ka naging napakahusay?" Umalaklak si Thomas. "Nakalimutan mo na ba ang dati kong trabaho? Ako ay isang sundalo sa kanlurang baybayin tulad ng iyong kapatid ilang taon na ang nakalipas. Nakaligtas ako sa mga putok ng baril at bomba araw-araw. Dagdag pa, nakipag-usap ako sa pinakamabangis at pinakamalupit na kaaway sa mundo. Kaya, hindi ba ang pakikitungo sa mga taong ito ay isang napakadaling gawain para sa akin?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Aderi kung bakit napakagaling ni Thomas sa pakikipaglaban. Kung napagtanto niya ng mas maaga, hindi siya mag-aalala ng labis. Nakuha lang sana niya si Thomas para itaboy ang mga taong iyon. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng kotse at nilapitan sila ng punong konduktor. Tinundan din siya ng isang grupo ng mga pulis ng tren. Tinulyapan ng punong konduktor ang mga taong nakahiga sa sahig bago niya tiningnan si Mandrel sa espasy ng malita. "Anong nangyari?" Galit na tanong niya. Takot na takot ang tripulante kaya mabilis niyang inilipat ang sisi. "Chief Conductor, ninakaw ang iniupuan niya, kaya binugbog niya ang mga tao na nakaupo sa upuan niya." "Hindi ba iyon ang nangyari?" "Parang kung ano ang nangyari, ngunit ang proseso ay ganap na naiba, okay." Galit na sinabi ni Aderi, "Ang grupong ito ang umagaw sa aming mga upuan, at ayaw nilang ibalik sa amin ang mga upuan. Matagal ko silang kinausap pero hindi sila sumasagot. Hiniling pa ng isa sa mga tripulante na baguhin ang aming mga upuan sa pangalawang klase. Pinugbog lang namin sila pagkatapos naming magalit. Tsaka marahas muna silang kumilos sa amin. Sila ang unang sumugod sa amin. Bagamat iyon ang katotohanan." Tiningnan ng konduktor ang mga nasugatan na binugbog at nagsalita sa malamig na tono. "Wala akong pakialam kung gaano kavalid ang dahilan mo. Talagang hindi okay na makipag-away sa tren. Alam mo ba na ito ay ilegal?" Tinuro niya si Thomas. "Ginawa mo ito, tama. Sumunod ka sa akin, please. Darating ang pulis at dadalhin ka sa susunod na istasyon. Humanda kang manatili sa himpilan ng pulisya sa loob ng kalahating buwan." Nang marinig iyon ni Aderi, namula siya at nagalit. Malinaw na siya ang biktima at ipinaglaban lamang ni Thomas ang kanyang hustisya. Bakit kinailangang matanggap ng biktima ang parusa samantalang ang mga maton na nagnakaw sa kanyang upuan ay maaaring makatakas? Nagkaroon pa ba ng hustisya? Nabalisa si Aderi at sumigaw siya sa galit, "Napaka-unreasonable nito. Napakaraming pulis ng tren dito. Pwede namang pumunta ka na lang at pilit na dalhin ang mga taong nagnakaw sa upuan ko, diba? Bakit nandito ka lang pagkatapos lumaki ang eksena? Higit pa riyan, against ka sa amin." Sino ang mga biktima? Sumang-ayon din sa kanya ang ibang mga pasahero. "Oo, ano ang nangyayari ngayon?" Kumunat ang noo ng konduktor at tinuro si Aderi. "Isipin mo ang iyong mga salita. Kung maglakas loob kang baliwalain muli ako at ang pulisya ng tren, nangangahulugan iyon na hindi mo sineseryoso ang batas at mga regulasyon. Papadakip din kita. Ikaw." Niyon ang unang pagkakataon na nakaranas si Aderi ng ganoong galit sa kanyang buhay sa sapat na gulang. Gusto niyang magpatuloy sa pakikipagtalo, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Napangiti ng mahina si Thomas habang sinasabi sa kanya, "Magpahinga ka lang muna dito ng ilang minuto. Babalik ako saglit." "Babalik ka agad." Lahat ay tumingin kay Thomas na parang tulala. Nakipaglaban siya sa tren at dinala ng punong konduktor ang mga pulis sa tren para arestuhin siya. Sa susunod na istasyon, isasama siya sa istasyon ng pulisya. Babalik kaya siya saglit? Ang muwang niya.
Natural na ganoon din ang iniisip ni Adery. Alam niyang inaaliw lang siya ni Thomas. Gayunpaman, sinabi ni Thomas, magtiwala ka sa akin. Kabanata 537. Magtiwala. Habang ang mga tagalabas ay hindi naniniwala na babalik si Thomas, pinili ni Adery na maniwala kay Thomas sa huli dahil ang taong ito ay gumawa ng napakaraming mga himala. Bukod dito, si Adery ay lihim na nagkaroon ng matinding pagmamahal kay Thomas, kaya naniwala siya sa lahat ng sinabi ni Thomas ng labis at walang pagdududa. Sige, naniniwala ako na babalik ka. Umiti ang konduktor. Bumalik. Haha. Mangarap pa. Nangako kung hahayaan ko siyang bumalik mamaya. Tara na. Habang binabantayang mabuti ng ilang pulis ng tren, si Thomas ay sinamahan sa isang walang laman na independenteng sasakyan. Ginamit nila ang lugar na ito para ikulong ang mga pansamantalang kriminal. Nang dumating ang mga kriminal sa lugar na ito, imposibleng makaalis sila. Pagkatapos ay isinara ang pinto ng tren. Umupo ang punong konduktor at tiningnan niya si Thomas ng may paghamak. Naglakas loob ka bang lumaban sa tren? Haha, ikaw ay nakakabilib. Hintayin mo na lang makapasok sa kulungan. Mahina akong sinabi ni Thomas, sila ang unang nagsimula ng away, ngunit ako lang ang inaresto mo. Ngumiti ang punong konduktor. Hindi mo ba alam na ang natatalo ay napupunta sa ospital at ang mga nanalo ay napupunta sa kulungan? Tinaktan mo sila ng husto. Kailangan ko pa ba silang arestuhin? Wasto ba ang dahilan na iyon? Umiling si Thomas at patuloy niyang sinabi, kung gayon, hindi mo ba tinitingnan ang bagay na ninakaw nila ang aming mga upuan? Bakit ko pa sasabihin? Sinabi ng punong konduktor. Kailangan mong malaman na sila ang mga biktima ngayon at ikaw ang nang-aabuso. Kung hindi ka kumilos ng marahas, magkakaroon ka ng wastong dahilan. Ngayon, napunta ka na sa pagiging hindi makatwiran, naiintindihan mo ba? Pakiramdam ni Thomas ay walang magawa. Inilabas niya ang huling problema. Ano sa tingin mo ang iyong pagkakamali, Chief Conductor? Sandaling natigilan ang punong konduktor. Ang pagkakamali ko. Anong pagkakamali ko? Sinabi ni Thomas, sa isang high-speed na tren, ang bawat tao ay kukuha ng isang upuan, at bawat tiket ay may katugmang upuan. Bilang punong konduktor, hindi mo sinuri ang mga upuan, ngunit pinahintulutan mo ang mga taong iyon na maupo sa mga maling upuan. Hindi mo ba kasalanan iyon? At saka, marami talagang pulis sa tren na nagtatrabaho para sa high-speed na riles, pero nagkunwari ka na parang hindi mo nakita ang mga taong nakaupo sa upuan ng iba. Nagpakita ka lang pagkatapos na maging malaki ang usapin. Hindi ba dahil wala kang kakayahan at napabayan mo ang iyong tungkulin? Ang isang taong hindi kumikilos ayon sa sitwasyong tulad mo ay hindi kwalipikadong maging punong konduktor. Medyo nakakabahala ang kapaligiran. How dare you? Malakas na hinampes ng punong konduktor ang mesa at tumayo. Tinuro niya ang ilong ni Thomas at sinabing, kilala mo ba kung sino ka? Sinasabi ko sa iyo ngayon, isa kang kriminal. Ikaw ay isang kriminal at naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Maaari kong palakihin ang iyong krimen at ikulong ka ng mas matagal. Naniniwala ka ba sa akin? Kailangan mong maging malinaw sa iyong posisyon. Hindi mo ba alam ang kakayahan mo? Sino ka para sumbatan ako? Sinabi mo na hindi ako kwalipikado para sa pagiging punong konduktor. Haha, kung hindi ako kwalipikado, sapat ka ba? Sino ka ba? Hindi ka masaya sa akin. Halika, subukan at tanggalin ako kung maaari mo. Damn it, ang punong konduktor ay ganap na nawala sa tamang pag-iisip. Siya ay hindi makatwiran dahil lamang sa tinamaan ni Thomas ang kanyang ego. Tinaman siya ng tingin ni Thomas. Hindi niya talaga inaasahan na may ganoon pa ring kadra. Sobrang nakakadiri. Anong tinitingin-tingin mo pa? Darating kami sa susunod na istasyon sa loob ng 10 minuto. Ipapaalas kita kagad sa susunod na istasyon. Bahagyang inangat ni Thomas ang kanyang ulo at sinabi sa malamig na tono, natatakot ako na baka ikaw ang taong madadala pagdating ng panahon. Kabanata 538. Hindi nagalit ang punong konduktor. Sa halip, natawa siya dahil sa sinabi ni Thomas. Bilang punong konduktor, siya ay itinuturing na pinakamakapangyarihan, kaya lahat ng naroon ay kailangang makinig sa kanya. Pero, gusto pa rin siyang paalisin ni Thomas. Sino siya para gawin iyon? Ngumisi ang punong konduktor at sinabing, binata, sa palagay mo ba dahil magaling ka sa martial arts at kaya mong lumaban, kailangan mong pakinggan ng lahat?
Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na gusto mong makatakas sa kapahamakan ngayon, hindi mo ito magagawa. Hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon si Thomas habang inilabas niya ang isang itim na card holder mula sa kanyang jacket at inihagis ito sa mesa. Wala siyang ibang sinabi. Sandaling natigilan ang punong konduktor. Ano ito? Isang suhol. Hindi niya namamalayan na kinuha ang card holder. Pagkakuha pa lang niya ay bigla siyang nakaramdam ng takot. Nakita niyang medyo pamilyar ang card holder na para bang nakita niya ito kung saan. Pagkatapos lamang niyang buksan ang card holder ay nakakagulat na nalaman niyang ang card holder ay patunay ng espesyal na pagkakakilanlan ng isang tao. Ito ay pagmamayari lamang ng mga senior executive. Ang isang punong konduktor na tulad niya ay walang kwalifikasyon na pagmamayari ito. Ito. Tiningnan ng punong konduktor ang card holder bago niya tinitigan si Thomas at agad na nagbago ang ekspresyon nito. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Pagmamayari ni Thomas ang gayong patunay ng pagkakakilanlan, kaya ang ibig sabihin ay ang binatang ito ay isang hindi pangkaraniwang tao, isa siyang malaking boss. Nang maalala ng punong konduktor ang sinabi ni Thomas, nadama niya na hindi karaniwan ang bagay na iyon. Maaaring hindi ordinaryo ang binata na ito gaya ng iniisip niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang card holder. Matapos niyang makita ang pagkakakilanlan ni Thomas, nabalot ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Kung ikukumpara kay Thomas, ang punong konduktor ay hindi gaanong mahalaga. Bakit siya matapang na naglakas loob na hulihin si Thomas? Oops! Agad na tumayo ang punong konduktor at sumaludo kay Thomas. Natigilan ang lahat ng mga pulis ng tren sa silid. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ng punong konduktor. Inabot ni Thomas para ilayo ang itim na card holder. Alam mo na ba ngayon kung sino ang nananatili at kung sino ang aalis? Takot na takot ang punong konduktor sa tanong ni Thomas kaya panay ang tango. Patawad. Hindi ko talaga alam kung sino ka. Kung alam ko lang sana, hindi ko na sana. Nalaman mo ba kanina? Umisi si Thomas. Kung alam mo na ito noon pa man, nakita kitang ganyan katawa-tawa. Bilang punong konduktor, paulit-ulit mong napabayan ang iyong tungkulin. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Hindi. Gusto kong magtrabaho sa posisyon na ito. Gusto mong magtrabaho. Nataranta ang punong konduktor at magalang niyang sinabi, I'm really sorry. Please don't worry, babawi ako agad sa pagkakamali ko para mapasaya ka. Itinawin niya ang kanyang kamay at sinabi sa pulis ng tren, sumunod kayo sa akin. Ang punong konduktor ay nagdala ng ilang opisyal ng tren palabas ng silid at muling pumunta sa Car 05. Sa oras na ito, nakarecover na si Mandrel at ang kanyang mga barkada, at muli na silang umuupo sa mga upuan. Nakatayo pa rin si Aderi sa parehong pwesto. Wala na siyang pakialam sa upuan. Nag-aalala lang siya kung ayos lang si Thomas. Nang makita ni Aderi ang punong konduktor na lumakad na galit, naisip niyang may nasabi na naman si Thomas na ikinagalit niya, kaya gusto niyang magpaliwanag kay Thomas. Tinong makakaalam na ang punong konduktor ay dumiretso kay Mandrel at sa barkada. Tinuro niya ang mga ito habang sumisigaw, ang mga upuan na ito ay hindi sa inyo. Tumayo kayo. Kanina lang binugbog si Mandrel kaya nagalit siya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Muli niyang ipinatong ang kanyang mga paa sa mesa at sinabing may paghamak, ayoko. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Maglakas loob ka bang suntukin ako? Kung sasaktan mo ako, kailangan mong magbayad at mapunta sa kulungan. Isa siyang tipikal na ignoramus. Galit na tinitigan siya ng punong konduktor. Pinabalaan kita muli. Kung tatanggi ka pa ring tumayo, hindi na ako magiging magalang. Kabanata 539. Pinaling ni Mandrel ang kanyang ulo sa pagsuway. Pinabalaan ko kayo sa pangalawang pagkakataon. Bumangon ka ba o hindi? Ito ang aking ikatlong babala. Agad na binigyan ng konduktor ng autorisasyon ang mga opisyal ng tren nang makita niyang hindi gumana ang kanyang tatlong babala. Hulihin ang lahat ng mga taong ito at ipasa sila sa pulisya sa susunod na istasyon. Opo, Ginoo. Ang ilang mga opisyal ng tren ay sumugod at kinulong si Mandrel, pati na rin ang kanyang mga barkada bago sila dinala. Matapos maayos ang insidente, malumanay na sinabi ng punong konduktor kay Aderi, Miss, I'm really sorry. Mali talaga ang ginawa ko. Pinahintulutan ko ang mga gangster na ito at naging sanhi ng iyong pagkawala. Patawarin mo ako. Si Aderi ay ganap na nagulat.
Hindi niya ito naintindihan. Ibang-iba ang ugali ng punong konduktor na para bang nag-transform siya. Dahil doon ay naguguluhan siya sa nangyayari. Maging ang crew member ay mukhang tulala. Ang punong konduktor ay naging napakamayabang. Bakit ang humble niya ngayon? Wala nang pakialam si Aderi sa lahat ng iyon at nag-aalala siyang nagtanong, "So, nasaan si Thomas?" "Nandito ako." Isang makapal na boses ang narinig. Nagtaas ng ulo si Aderi. Nilinggan niya ang lahat at nakita niya si Thomas na dahan-dahang naglalakad. Katulad nga ng sinabi niya noong umalis siya kanina. Babalik siya saglit. Ginawa talaga ni Thomas. Naglakad lang siya pabalik wala pang 5 minuto. Hindi siya nasugatan. Hindi lang siya ayos at parang nirerespeto siya ng punong konduktor. Nagulat ang lahat ng tao sa sasakyan nang makita nila ito. Wala sa kanila ang nag-expect na magiging ganito ang katapusan. Ang lalaking ito ay dinala ng rail police at bumalik lang siya nang may pagmamalaki na ganito. Hindi lang siya bumalik at personal pa ring dinala ng punong konduktor ang mga tauhan para lutisin ang problema para sa kanya. Ito ay napaka hindi kapanipaniwala tulad ng isang pantasya na pelikula. Namula ang mga mata ni Aderi at umiyak siya sa kaligayahan. Nakaramdam na siya ng kawalan ng magawa at hindi pa niya neresolba ang pagkidnap sa kanyang ama. Kung may nangyaring muli kay Thomas, wala na siyang maasahan. Kung tutuusin, mahina lang siyang babae. Thomas, mabuti at nakabalik ka ng maayos, Thomas. Hindi mapakali si Aderi sa ibang tao. Diretso siyang tumakbo palapit kay Thomas at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Lumapit siya sa kanya at naramdaman ang presensya nito. Ito ay maganda na si Thomas ay maayos. Ito ay kahangahangang. Kung dadalhin ng tuluyan si Thomas, itataboy si Aderi palayo. Gaano siya kaswerte. Napangiti si Thomas habang marahang itinulak palayo si Aderi. Ang daming tao dito. Tumigil ka sa pag-iyak. Makakaapekto ito sa iyong imahe bilang isang ice cream. Napaluha si Aderi at marahang sinuntok si Thomas sa dibdib. Lumapit ang punong konduktor at gustong magsalita ngunit itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at pinigilan siya. Pagkatapos, sinabi ni Thomas, "Leon ay para dito. May mas importante pa akong gagawin. Kakalimutan ko lang ito ngayon. Kung mangyari ulit ito." Nagbago ang ekspresyon ng punong konduktor. Hindi na ito mauulit. Tumango si Thomas. "Sige, pwede ka nang umalis." "Sige." Dinala ng punong konduktor ang kanyang mga tauhan at mabilis na umalis. Napakadelikado ng araw na ito. Kung hindi siya mabilis mag-react, masisisante na siya. Sa totoo lang, dahil din sa ayaw ni Thomas na parusahan siya sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay para kay Thomas sa kasalukuyan ay ang iligtas si William. Wala siyang dagdag na lakas para makisangkot sa kalokohang bagay. Matapos maayos ang insidente, tuluyang umupo sina Thomas at Aderi sa mga upuan na pag-aari nila. Kabanata 540. Nasiyahan si Aderi. Lumingon siya, tumingin kay Thomas, at nagtatakang nagtanong, paano mo nagawang baguhin ng punong konduktor ang kanyang saloobin sa loob lamang ng ilang minuto. Wala naman talagang espesyal na dahilan. Sinabi ko sa kanya na nag-record ako ng video at gusto ko siyang isumbong sa kanyang superior. So, he took the initiative to solve the problem for me, iba ang pagkasabi ni Thomas sa totoong nangyari. Ha! Ang isang normal na tao ay hindi maniniwala sa ganoong kalokohan, ngunit si Aderi. Ang kanyang tiwala kay Thomas ay lumampas sa nararapat na limitasyon. Siya ay lubos na nagtiwala sa kanya nang walang anumang dahilan. Nang dumating ang tren sa susunod na istasyon, si Mandrel at ang kanyang mga barkada ay dinala ng mga pulis. Pagkatapos, nagpatuloy ang tren patungo sa destinasyon nito. Antok na antok si Aderi sa daan. Hindi siya nakatulog kagabi at inagawan pa siya ng upuan ni Mandrel at ng kanyang barkada kanina. Napagod na siya kaya hindi niya namamalayan na nakatulog siya habang nag-aalala sa kanyang ama. Ang tren ay nakatagpo ng ilang mga bumps kaya ang katawan ni Aderi ay tumagilid at nahulog kay Thomas sa isang casual na paraan. Sumandal siya sa hita niya at natulog. Dahil mahimbing ang tulog niya, naglaway siya sa pantalon ni Thomas. Umiti si Thomas. Maglalaway din pala ang isang malamig na babaeng tulad niya kapag natutulog. Kumuha siya ng tisyo at pinunasan ang laway sa gilid ng labi ni Aderi. Tapos, hindi na siya gumalaw para makatulog si Aderi ng komportable hanggat maaari. Ang babaeng ito ay dumanas ng labis na stress at sakit na hindi niya dapat tiisin.
Hahayaan na lang niya itong magpahinga hanggat maaari ngayon. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay dumating ang Riles sa South City bago dumilim ang kalangitan at dahan-dahan itong itinulak patungo sa istasyon ng tren. Nagising si Aderi matapos siyang tawagin ni Thomas. "Ha, patawad." Nang makita ni Aderi ang mantsa ng lawi niya sa pantalon ni Thomas, nakaramdam siya ng hiya. Ito ang unang pagkakataon na naging malapit siya sa isang lalaki at nag-iwan pa siya ng mansa sa kanya. Umiti si Thomas at hindi ito pinansin. Maya-maya, inakay niya si Aderi palabas ng high-speed rail. Nag-check-in silang dalawa sa hotel na nabook nila ng maaga. Pagkatapos nilang maibaba ang kanilang mga malita, kinuha ni Thomas ang isang mapa na inihanda niya. Pinarkahan niya ang lokasyon kung saan hiniling ng kidnapper na makipagkita at sinuri niya ito ng detalyado. Ang locus yung hiniling na makilala ng kidnapper ay isang abandonadong pabrika ng kemikal. Sobrang walang laman ang paligid, which was that kind of place na walang makakarinig kahit sumigaw ka ng malakas. Hiniling nilang magkita sa ganoong uri ng lugar. Kung may malaking grupo ng mga tao sa panig ng kalaban, posibleng hindi na siya babalik. May mga plano si Thomas. Hindi niya hahayaang sundan siya ni Aderi sa pagkakataong ito dahil iyon ang maglalagay sa kanya sa panganib. Inilayo niya ang mapa bago niya sinabi kay Aderi, "Pupunta ako sa nakatakdang lokasyon sa nakasaad na oras para iligtas ang tatay mo bukas. Aderi, maghintay ka na lang sa hotel room. I-lock ang lahat ng pinto at bintana. Huwag papasukin ang sinuman." Tanong ni Aderi, "Pwede ba akong sumama?" "Hindi pwede," direktang sagot ni Thomas. Ang pagdadala kay Aderi sa South City ay naging baseline niya. Kung dinala niya siya sa site ng transaksyon, magiging irresponsible ito kay Aderi. Natural na naiintindihan din iyon ni Aderi. Tumango siya. "Sige, hihintayin kitang bumalik bukas." Nag-isip siya saglit bago siya muling nag-request. Pwede mo ba akong samahan ngayong gabi? Medyo natatakot akong mag-isa. Ito ay isang kakaibang lungsod at ito rin ay isang lungsod na puno ng mga kriminal." Bilang isang babae, nakaramdam ng takot si Aderi nang hindi nakakagulat. Napangiti ng mahina si Thomas sabay sabing, "Sige at magpahinga ka muna. Paprotektahan kita ngayong gabi." "Salamat." Inubad ni Aderi ang kanyang coat, sapatos, at medyas bago siya humiga sa kama.